Kapayapaan po mga giliw naming mga taga-subaybay. Muli isang panibagong pagkakataon ang sa atin po'y pinagkaloob ng ating Panginoon Diyos upang minsan pa ay magsama-sama tayo at tunghayan upang subaybayan ang mga aral at mga katwiran ng ating Panginoon Diyos na inihahatid sa pamamagitan po ng programang Ang Kabanal-Banalan. Ako po ang inyong lingkod, kapatid na Benhanan. Muli sa pagkakataong ito ay makakapiling natin ang ating minamahal na kapatid na Neraya. Kapayapaan po, kapatid na Neraya. Kapayapaan din po ang sumainyo, kapatid na Benhanan, at kapayapaan po sa lahat ng aming mga mahal na taga-subaybay ng programang ito na Ang Kabanal-Banalan. Sa pagkakataong ito, mga giliw naming taga-subaybay, ay atin pong pag-aaralan at pagsasalu-saluhan ang paksang aralin na ngayon po ay itinakdang ipahayag ng programang ito. At ang paksang aralin na atin pong tatalakayin ay mayroon pong ganitong pamagat: ang makalalakad sa panibagong buhay o makapagbabagong buhay. Hindi po naman kaila sa atin na walang tao na hindi nagnanasa na mula sa kanyang dating pamumuhay ay maghangad ng panibagong pamumuhay. At yan po ay danas na danas po natin. Di ba't gumagawa pa nga ang tao na tuwing matatapos ang bawat taon ay gumagawa sila ng tinatawag na New Year's Resolution. At ito po ay bahagi na kung ano po sa mga ilang pag-uugali, nakagawian ang kanilang ibig baguhin sa kanilang mga dating mga gawi. Kaya sa pagkakataong ito, ano ba ang mahalagang bagay na ituturo sa atin at matuwid na pagbabagong buhay ang dapat po nating pagsikapang gawin? Kaya sa pagpapasimula po ng ating pag-aaral, kapatid na Neraya, ano po ba ang naging abang kalagayan ng lahat ng tao sa paningin ng Diyos? Ang sagot po ng Biblia ay nakabatay po sa isang mahalagang bahagi ng pagtuturo ng Apostol Pablo na kanyang sinulat sa kanyang kamanggagawang si Tito. Sa Tito Kapitulo 3, versikulo 3, ay ganito po ang ating matutunghayan. Inyo pong pakibasa, kapatid na Benhanan. Sapagkat tayo rin naman ng unang panahon ay mga mangmang, mga suwail, mga nadaya, na nagsisipaglingkod sa sari-saring masamang pita at kalayawan, na nangamumuhay sa masasamang akala at kapanaghilian, mga napupuot, at tayo'y nangagkakapuotan. Maliwanag po ang pahayag na ito ng Apostol Pablo. Kanyang isinasaysay ang naging dating paraan ng pamumuhay niya kasama ng mga ng kanyang kamanggagawa at ng mga ilang mananampalataya. Tungkol sa pagbabalik tanaw, ito rin ang maraming naging kalagayan ng tao hanggang sa kasalukuyang panahon. Mayroon anyang panahon na namuhay sila sa tinatawag na kamangmangan. Naging mga suwail, ito ay bunga ng pagkadaya, sila ay nadaya. At alam naman po natin kung sino ang pangunahing mandaraya, ito ang Diablo. Dinadaya niya ang maraming tao at hinihikayat niya o tinutukso niya ang mga tao na lumabag sa mga kautusan ng Diyos. Kapag ang tao ay natukso sa paglabag sa utos
ay humahantong sa tinatawag na pagkakasala. At ayon sa kanya ay kung meron mang ginagawang paglilingkod ang mga tao ng una, naglilingkodan niya sa masamang pita at nabubuhay sa mga kalewan. Nangamumuhayan niya ayon sa masamang akala, sa kapanagilian, ang ugali sa halip na maibigin ay napopuot sa kanyang kapwa at humahantong sa nangagkakapuotan sa isa't isa. So ang mga gawi at ugaling ito ay nagtatanghal ng pamumuhay sa masama o maling paraan ng pamumuhay. At ito po ay hindi lang tayo ang nakararanas nito sa ating panahon o maraming tao, kundi kahit nung panahon na bago maging apostol, si Apostol Pablo at ang mga naging mga unang Kristiyano, ito rin ang paraan ng pamumuhay na naging kanilang taglay. At ayon po sa Apostol Pablo, kung merong aba o kaawa-awang kalagayan, hindi lang po yung mahirap o dukha sa mga material na bagay, kundi ang talagang kaawa-awa o abang kalagayan, mabuhay ang tao sa maling paraan ng pamumuhay na sa halip na namumuhay sa kabutihan ay namumuhay sa kasamaan. Yun po mga giliw naming taga-subaybay, napakamahalaga na dapat po ay sinasalamin natin ang ating sarili sa paningin ng ating Panginoon Diyos. Huwag po tayong makampante, huwag tayong makontento na ang pagiging abang kalagayan ay nagbubunga o nagmumula sa kahirapan ng pamumuhay. Kung mayroong kaaba-aba at nakakaawa na kalagayan ang tao, ito ay kung ang tao'y nabubuhay sa kanyang sariling katwiran at hindi niya inaalintana o iniisip man lang na kilalanin ang Diyos lalo't paglingkuran ang ating Panginoon. Kaya kapatid na Neraya, sa ganitong kaawa-awa at kahabag-habag na kalagayan ng tao sa paningin ng Panginoon, magagawa ba ng tao ang makalakad sa panibagong buhay o dili kaya ay makapagbagong buhay siya sa ganang kanyang sarili? Marami na pong tao ang naghangad na makapagbagong buhay batay sa sarili niyang pamamaraan. Pero bagamat maraming tao ang nagsikap na makapagbago sa ikabubuti, ay humahantong po ang maraming tao sa kabiguan sapagkat hindi po sapat yung kakanyahan at kaalamang pangtao para baguhin niya ang kanyang sarili. Ang tao po ay nangangailangan ng malaking pagtulong mula sa ating Panginoong Diyos. Kaya sa pamamagitan po ng propeta Jeremias ay ipinahayag niya ang kalagayan ng tao tungkol sa pagbabago. At sa isang paghahambing, matutunghayan po natin ang pagtutulad sa ating mga tao sa usaping pagbabago na hindi nga sapat ang kakayanan nating pangsarili gaya ng kanyang isinulat sa kanyang aklat na pinamagatang Jeremias. Ano po? Jeremias Kapitulo 10, versikulo 23 at kasama po ang 13:23 ng Jeremias. Pakibasa pong muli kapatid na Benhanan. Alam ko, O Panginoon, na ang lakad ng tao ay wala sa kanyang sarili. Wala sa taong lumalakad ang magtuwid ng kanyang mga hakbang. Mababago ba ng taga-Ethiopia ang kanyang balat o ng leopardo ang kanyang mga bati? Kung gayon, ay makagagawa rin kayo ng mabuti, kayong mga sanay gumawa ng masama. Narito po ang pag-amin ng propeta Jeremias tungkol sa dati niyang kalagayan sa harap ng ating Panginoon. Sapagkat bagamat ng mga unang pagkakataon ay gumawa siya ng paraan para baguhin ang kanyang sarili, gaya ng mga tao ngayon na gusto ng pagbabago sa ikabubuti, pero nabibigo ang tao. Kaya sabi niya, alam ko, O Panginoon, na ang lakad ng tao ay wala sa kanyang sarili, wala sa taong lumalakad ang magtuwid ng kanyang mga hakbang. Ibig sabihin talagang hindi sapat, sa halip ay kulang ang kaalaman at kakanya ng tao para ituwid niya ang kanyang pamumuhay na mula sa mali ay dalhin sa tama at mula dun sa pagiging masama ay dalhin sa pagiging mabuti. Sapagkat ang taoan niya ay naging bihasa na o naging sanay na sa paggawa ng masama. At ayon po sa kanya, sa kanyang paghahambing,
ang tao tungkol sa usaping pagbabago ay gaya ng mga taga-Ethiopia, yung mga tinatawag na Ethiopians. So alam naman natin, ang kulay ng balat ng mga taong Ethiopia ay maitim. Mula sa pagkasanggol hanggang sa kanilang pagtanda, saga ng kanilang sarili, hindi nila kayang baguhin ang kanilang kulay. Gaya din ng isang uri ng hayop na leopardo, isang uri ng hayop na batik-batik. Mula sa pagsilang hanggang sa kanyang pagtanda, kung iaasa sa kanyang sarili, hindi niya mababago ang batik ng kanyang mga balat. Gayon anyang tao na hindi niya kayang baguhin ang kanyang sarili sapagkat ang tao po ay naging bihasa na o sanay na naggumawa ng masama. Kumbaga, para nating itinutulad din sa taong bihag o nakagapos. Kapag ang tao ay nakabihag o gapos, hindi niya kayang palayain ang kanyang sarili. Kailangan niya ng tutulong sa kanya. So, sa usaping pagbabago, mula sa kalagayang masama, ang tao ay maging mabuti. Mula sa kalagayang liko, ang paraan ng pamumuhay ay makarating sa matuwid na paraan ng pamumuhay. Hindi kaya ng tao yung sa sarili niya lang iaasa yung pagbabago. Kailangan niya ng tutulong sa kanya. At kung merong makapangyarihan na makatutulong sa pagbabago, walang iba kundi ang ating Panginoong Diyos. Totoo po yun, mga giliw naming taga-subaybay. Kaya ang banggit nga ng mga talatang ating binasa, kung kaya ika ng mga taga-Ethiopia na kaya niyang baguhin ang kulay ng kanyang balat, kung ang leopardo ika ay kaya niyang baguhin ang batik ng kanyang balahibo, sabi ng Biblia, kung gayon ika, itong mga sanay gumawa ng masama, makagagawa na rin ng mabuti. Kaya dito'y sinasabi po sa atin, walang sapat na kapangyarihan ang tao sa ganang sarili niya para mabago niya ang kanyang kalikasan o ang kanyang dating gawi. Hindi po pwede, kapatid na Neraya, di po ba, na ang tao ay magtuwid ng kanyang lakad ng saganang kanyang sarili lamang. Merong kailangan ang tao na dapat na yon ang kanyang kilalanin, yon ang kanyang sundin. At ito'y walang iba kundi ang ating kataas-taasang Diyos na buhay na dapat po nating kilalanin. Kaya kapatid na Neraya, itong kataas-taasang Diyos na itinuturo natin sa ating mga giliw na taga-subaybay ay likas ang kanyang pagiging pag-ibig. At dahil sa kanyang malaking pag-ibig sa mga tao, ano po ba yung kanyang ginawa na kailangan nating maranasan upang tayo ay makapagbagong buhay? Ang sagot po ng Biblia ay mababasa po natin sa Efeso, Kapitulo 2, versikulo 4 hanggang 5. Ito po ay pangyayaring naganap sa mga unang mananampalataya na naranasan nila yung pagbabagong ginawa ng Diyos sa kanilang buhay. At kung mangyayari din po sa atin itong pangyayaring kanilang naranasan, ito po yung paraan ng Diyos para tulungan tayong magbago. Pakibasa niyo po, kapatid na Benhanan. Ngunit ang Diyos, palibhas ay mayaman sa awa, dahil sa kanyang malaking pag-ibig sa atin, maging noong tayo'y mga patay sa pamamagitan ng ating mga pagsuway, binuhay niya tayo kay Kristo. Sa pamamagitan ng biyaya, kayo'y naligtas. Napakaliwanag po ang pahayag na ito ng Apostol Pablo. Talagang kung iaasa ng tao sa kanyang sarili ang pagbabago tungkol sa pagiging makasalanan, talagang napaka-imposible. Dahil tinalakay ni Apostol Pablo ang taong makasalanan, ang kalagayan niya ay gaya ng siya'y patay. Pero sabi ng Apostol Pablo, bagamat tayo dating mga patay, dahil sa ating mga pagsuway, binuhay niya tayo. So ang Diyos talaga ang bumubuhay sa taong namatay na dahil sa pagsuway. Kaya walang tao na patay na kayang buhayin ang kanyang sarili sa kalagayang spiritual na patay. Kundi ang Diyos na buhay, siya lamang po ang makakatulong para buhayin ang mga taong namatay dahil sa pagsuway. At sa pamamagitan ng gawang ito ng ating Panginoong Diyos, ay nangaligtasan niya tayo. So, ibig sabihin, kailangan nating mapabilang sa mga taong binuhay ng Diyos sapagkat tayo po ay nangamatay dahil sa pagkakasala. Dahil sa laki ng pag-ibig ng Diyos, binubuhay niya ang mga taong namatay dahil sa
pagkakasala. At yun po, mga giliw naming taga-subaybay, kung minsan naririnig po natin ang isang tao na nakaranas ng isang sitwasyong mapanganib na halos makitil ang kanyang buhay, pag yun ay kanyang nalagpasan, sinasabi ng tao, oy, panibagong buhay, nakaloob ito ng Diyos sa akin. Pero higit ang itinuturo ng Biblia na dapat maranasan ng lahat ng tao. Bakit? Sapagkat alinsunod po sa sinasabi ng talata, ang tao'y patay sa harap ng Panginoon. Bagaman humihinga ang tao, nagsasalita, kumikilos, pero dahil sa pagsuway ng tao, ang kanyang kaluluwa ay patay sa paningin ng Panginoon. At dahil sa malaking pag-ibig ng Diyos, kapatid na Neraya, ito po yung sinasabi ni Apostol Pablo, tinanggap natin ang biyayang kaligtasan ng Panginoon. At yun nga, ang naging daan upang tayo ay makabilang sa mga binuhay ng Diyos, sapagkat tayo ay pawang nangamatay dahil sa kasalanan. Ngayon, ano po ba yung paraang inihanda ng Diyos, kapatid na Neraya, upang ang taong namatay dahil sa kasalanan ay muling buhayin ng ating Panginoon? Ang sagot po ng Apostol Pablo ay kanyang isinulat sa Roma, Kapitulo 6, versikulo 4. Sa salin ng Biblia, Tagalog Popular Version, ay ganito po ang ating matutunghayan. Sa makatuwid, tayo'y namatay at nalibing na kasama niya sa pamamagitan ng bautismo, upang kung paanong binuhay na muli si Kristo sa pamamagitan ng dakilang kapangyarihan ng Ama, tayo na may mabuhay sa isang bagong pamumuhay. Narito po ang pagpapahayag ng karanasan ni Apostol Pablo at ng mga unang mananampalataya tungkol sa pagbabagong buhay na ginawa ng Diyos sa kanila. Kung ano yung paraan na ginamit ng Panginoon at naranasan nila, at dahil doon, sila po ay nakapagbagong buhay mula sa spiritual na patay na kalagayan. Ano po ang ating narinig sa talata? Tayo anyay dating nangamatay na. Nalibing na tayo dati. Pero sa pamamagitan ng bautismo na siyang kapangyarihang ginamit ng Ama para tayo anya ay muling mabuhay sa isang panibagong pamumuhay. Opo, isang mabuting balita. Kung sa iba yung patay, wala ng pag-asang mabuhay, pero sa kapangyarihan ng Diyos, ang patay na kaluluwa dahil sa kasalanan ay muling mabubuhay. At ang ginagamit niyang paraan ay sa pamamagitan ng bautismo. Kaya yung mga unang mananampalataya, hindi lang po sila sumampalataya. Kundi kalakip ng pananampalataya, sila ay nagpabautismo. At sa kapangyarihan ng banal na bautismo, naranasan nila na muling mabuhay. At sila ngayon, ayon sa Biblia, ay nabuhay sa isang panibagong pamumuhay. Ito yung pagbabagong pinag-uusapan natin, kapatid na Benhanan. Hindi yung pagbabago lang sa mga malilit na bagay. Iba, nagte-testimony pa na di umano, buhat ng makilala niya si Jesus Christ. Dati siyang naninigarilyo, hindi na siya nigarilyo. Dati, lulong siya sa masamang bisyo, ngayon hindi na siya nagbibisyo, lasingger siya. Mga simpleng pagbabago lang po yan, na kung sa paraan ng tao, kaya nilang gawin. Pero yung sa kalagayang patay na ang iyong kaluluwa ay mabubuhay pang muli, pagbabagong walang sapat na kaya ng tao para gawin. Pero ang magandang balita, kahit na ang tao dahil sa laki ng kasalanan at dahil sa kanyang maraming pagsuway ay namatay ang kanyang kaluluwa, binubuhay pong muli. Ang kailangan lang po, katulad ng mga apostol at ng mga unang Kristiyano na sa pamamagitan ng bautismo, sila ay nabuhay sa isang panibagong pamumuhay, kailangan din pong maranasan nating mabautismuhan ng isang uri ng bautismo na itinuturo po ng banal na kasulatan. At isa pa, kapatid na Neraya, nabanggit nyo yung tungkol sa pagbabagong nagagawa ng tao na dating lasinggero, ngayon hindi na nagtumitikim ng alak, dating naninigarilyo, dating nagsusugal. Alam nyo po, kahit po doktor, ibinabawal po ang paninigarilyo at paglalasing. At yung pagsusugal na kung minsan ay nagkakaroon po ng epektong pangkalusugan ng tao. Yun pong mga bagay na yon ay pawang pakinabang ng pisikal na katawan kung atin pong babaguhin ang gawi ng ating pamumuhay. Pero ang tinatalakay po natin dito ay ang pakinabang ng kaluluwa kung tayo po ay muling bigyan ng pagkakataon ng Panginoon
na magkaroon ng panibagong pamumuhay. At ang susi para po maranasan po natin yung paraang inihanda ng Diyos ay dapat po nating gawin. Ano ang kailangan? Ang sabi ni Apostol Pablo, tayo'y kinakailangang mabautismuhan. At tungkol po yan, kapatid na niraya sa bautismo. Meron bang itinuturo ang Biblia kung saan dapat magpabautismo ang tao? At bukod doon, ito bang dako na kung saan dapat magpabautismo ang tao? Dito ba'y nabautismuhan ang mga unang lingkod ng Diyos, gaya ng mga apostol at mga unang Kristiyano? Meron po, kapatid na Benhanan, na tiyak na lugar na doon tayo dapat mabautismuhan. At ito rin ay patunay na lahat ng mga unang Kristiyano o mananampalataya ay talagang nabautismuhan dito. At dito rin dapat natin maranasan yung itinuturong bautismo. Ang batayang talata po ay sa isang version ng Biblia na tinatawag na New Living Translation sa 1 Corinthians chapter 12 verse 13 ay matutunghayan po natin ang doon ay nakasulat. Pakibasa niyo po. Some of us are Jews, some are Gentiles, some are slaves, and some are free. But we have all been baptized into Christ's body by one Spirit, and we have all received the same Spirit. Sa talatang ito ay maunawa po natin ang pagpapahayag ng Apostol Pablo tungkol sa iba't ibang kalagayan una ng mga tao. Ang iba sa atin ay mga Hudyo, ang iba sa atin ay mga Hintil, ang iba sa atin ay mga alipin, may mga laya. Pero lahat anya tayo ay nabautismuhan. Sabi niya, but we have all been baptized into Christ's body. Lahat tayo ay nabautismuhan sa katawan ni Kristo sa pamamagitan ng isang espiritu. Kaya tiyak po na yung mga unang mananampalataya ay hindi lamang sumampalataya kahit ang kalagayan nila sa uri ng lahi ay Hudyo, sila man ay mga Hintil, slaves man sila o nasa kalayaan lipin, sila man ay malaya, udyok ng pananampalataya, lahat sila ay nabautismuhan. Pero hindi kahit saang religion, sila ay binautismuhan. Sila ay binautismuhan into Christ's body. So meron tinutukoy na katawan ng Panginoong Kristo Jesus na doon sila lahat nabautismuhan. Kaya dapat malaman din natin sa ating panahon alin tong spiritual body of Christ na doon nabaptize ang mga unang Kristiyano na naging daan para mula sa kalagayang patay, sila po'y muling nabuhay sa paningin ng Diyos. Para tayo rin naman, spiritually ay naranasan din nating mamatay dahil sa ating pagsuway, ay magkaroon tayo ng pag-asa sa ikabubuhay sa mata ng Panginoon na siyang ang totoong tinatalakay nating pagbabagong buhay. Sa makatuwid, kapatid na Neraya, hindi po sapat at kalugod-lugod sa Panginoon kung ang tao ang siyang mamimili sa galang sarili niya kung saan siya magpapabautismo. Opo. Sapagkat tiyak ang sinasabi po ng mga pagtuturo. Napakahalagang punto po ito doon sa binasa nating talata na ang lahat ng mga unang lingkod o Kristiyano, maging ang mga apostol mismo ay nagsasabing sila ay binautismuhan sa katawan ni Kristo. At upang hiwag tayong magkamali ng pagpapaliwanag, alin po ba itong katawan na tinutukoy ni Apostol Pablo, kapatid na Neraya, na doon dapat bautismuhan ang nag-iibig na maging Kristiyano at makalakad sa panibagong buhay? Hindi po ito yung pisikal na katawan na ginamit ng Panginoong Kristo Jesus nung siya ay nagkatawang tao, yung katawang ipinako sa krus. Hindi po yun. Kundi yung spiritual body of Christ. At kung alin yung spiritual body of Christ, mababasa po natin sa Colosas 1:18. Pakibasa niyo po, kapatid na Benhanan. Siya ang ulo ng iglesia na kanyang katawan. Pakipansin niyo po, ayon po sa talata, siya, ang Panginoong Kristo Jesus ang tinutukoy, ang ulo ng iglesia na kanyang katawan. Opo, ayon sa Biblia, merong iglesia na itinuturo na ipinapakilalang espiritual na katawan ng Panginoon. Sa makatwid, yung tinutukoy na bautismo,
Pag sinabing binautismuhan ka sa katawan ni Kristo, binautismuhan ka sa iglesia. Kaya dito po ay maunawa nating napakahalaga ng role na ginagampanan ng iglesia, lalo na po sa pagpapabautismo. Sapagkat ito ang dako na pinili ng Panginoon para ang mga taong sumasampalataya ay mabautismuhan sa katawan ni Kristo na siyang iglesia. Kaya kung meron pong mga nangangaral o nagtuturo na di umano ay hindi na raw mahalaga ang iglesia, iyon po ay batay lang yun sa kanilang sariling kuro-kuro. Subalit kung sasangguniin natin ang sinasabi ng Biblia, maunawa nating ang iglesia pala ay napakahalaga sapagkat ito ay katawang espiritual ng Panginoon at dito inaasahan ng Diyos ang mga sumasampalataya na magpabautismo at sa pamamagitan ng bautismo makakaranas ang mga tao ng tunay na pagbabago mula sa espiritual na patay dahil sa pagkakasala ay muli silang mabubuhay ang kanilang kaluluwa at makalalakad nga sa panibagong buhay. Yun po, mga giliw naming mga taga-subaybay, hindi po magiging makatwiran nga naman na marami po ang nagsasabing tinanggap ko naman si Kristo pero hindi ko kailanman matatanggap ang iglesia. May mga ganung pangangatwiran po. Pagka ganun po, pwede nating masabi sa ating kaisipan, makita sa ating kaisipan o ma-visualize natin sa kaisipan, pwede bang ang ulo lang ang ating tatanggapin at itatanggi natin yung kanyang katawan? Sapagkat maliwanag ang sabi, ang Panginoong Kristo Jesus, siya ang ulo ng iglesia na kanyang katawan. Kaya hindi po magiging kasang-ayon ng pagtuturo ng Biblia na sabihin ng taong hindi na kailangan ang iglesia. Parang sinasabi natin, hindi natin kailangan ang katawan ng Panginoon. Ang kailangan ko lang ulo, ang Panginoong Kristo Jesus. Hindi po yun magiging kasang-ayon ng banal na kasulatan sapagkat ang iglesia, ang katawang espiritual ng Panginoong Kristo Jesus na kung saan dito maging ang mga unang apostol at mga unang Kristiyano ay tumanggap ng bautismo. Ngayon, ang tanong, kapatid na Neraya, napakarami pong church o iglesia na nakatala sa Securities and Exchange Commission. Bukod pa dito, yung mga tinatawag na hindi pa nairirehistro. Ang tanong, sino ba ang dapat nating tularan upang hindi tayo magkamali ng pagpili ng iglesia na doon tayo magpapabautismo? Ang dapat po nating tularan, kapatid na Benhanan at mga mahal naming taga-subaybay, yung mga unang Kristiyano, yung mga unang mananampalataya. Katulad ng mga unang mananampalataya o Kristiyano na noon ay naninirahan sa lugar ng Judea. Malalaman natin kung anong pangalan ng iglesia na doon sila nabautismuhan at doon po sila napabilang. At dapat nating silang tularan na doon din tayo sa iglesyang yon, dapat mabautismuhan. Pakibasa nyo po sa unang Tesalonica, Kapitulo 2, versikulo 14. Kasali ng Biblia ang bagong ang Biblia. Sapagkat kayo, mga kapatid, ay naging tagatulad sa mga iglesia ng Diyos kay Kristo Jesus na nasa Judea. Napakaliwanag po ito. Nang sumulat si Apostol Pablo sa mga taga-Tesalonica, kinikilala niya ang tamang desisyon ng mga mananampalataya sa Tesalonica na ayon sa kanya ay tumulad ang mga ito sa mga mananampalatayang nasa Judea na sila ay naging kabilang sa iglesia ng Diyos kay Kristo Jesus. Opo, pakitandaan niyo po ang talata. Unang Tesalonica 2:14, sa salin ng Biblia, ang bagong Biblia, mababasa ang pangalan ng iglesia na ito ang espiritual na katawan ng Panginoon, iglesia ng Diyos kay Kristo Jesus. At kung tinatanong niyo po, bakit ipinapangaral naming ito'y kabanal-banalan? Sapagkat ang kabanal-banalan, gaya ng madalas naming sabihin sa inyo, ay nakasulat din ito sa Biblia. Sa Levitico 27:28, ito yung marka o tatak ng pagiging sa Diyos. Sapagkat anumang bagay na pag-aari ng Panginoon o tinalaga sa Panginoon ay kabanal-banalan. Sapagkat ang iglesyang ito ay hindi sa amin o hindi sa tao, ito ay sa Diyos
at sa pangalan niya ito kumbaga, ang pangalan niya na ginamit nung nagkatawang tao, ito ang nakakapit sa iglesyang ito, kaya pinapakilalang kabanal-banalan. Tandaan niyo po, kabanal-banalang, iglesia ng Diyos kay Kristo Jesus, ito ang pangalan ng iglesyang itinayo at ipinangaral ng Panginoon nung siya magkatawang tao sa lugar pa po ng Jerusalem ng unang siglo. Hanggang sa makarating dito sa bansang Pilipinas at ngayon po ay ibinabahagi namin sa inyo. Kaya mga giliw naming mga taga-subaybay, ngayon ay ipinapahayag ng ating Panginoon Diyos ang kanyang banal na kalooban para sa atin. Bunga ng kanyang malasakit, ayaw ng Panginoon na tayo po ay mailigaw ng sinuman. Kaya tungkol po sa iglesia na atin pong pipiliin upang doon ay tumanggap tayo ng Santo Bautismo, maliwanag po ito'y nakasaad at mababasa sa banal na kasulatan. Kaya wag po tayong manghawakan sa maling katwiran na kahit ano pa ikang iglesia yan. Yan naman ika ay puro sa Diyos. Hindi po. Maliwanag po ang sinasabi, mayroong iglesyang pag-aari ang Diyos na doon dapat tayo po ay tumanggap ng Santo Bautismo. Wag niyo po kayong magagalit kung ito po ay aming sinasabi. Kaya lamang po namin ito ipinapahayag ay bunga rin ng aming pag-ibig at malasakit po sa inyo, mga giliw naming taga-subaybay. Ang tanong dito, kapatid na Neraya, bakit ba natin hinihikayat ang ating mga taga-subaybay na gaya natin ay dapat nilang tularan ang mga unang Kristiyano na nagpabautismo sa kabanal-banalang iglesia ng Diyos kay Kristo Jesus? Mga mahal naming taga-subaybay, hindi lang po ito dahil sa kami ay nagmamalasakit para sa kapakanan ng inyong kaluluwa. Bukod po doon, sa tinatalakay nating usaping pagbabago, na hindi simpleng pagbabago, nakakatulong po ng malaki ito para talaga maranasan ng tao yung tunay na kahulugan ng pagbabago. Ano nga ba ang isang pagbabagong kailangan na nangyari po doon sa mga unang mananampalataya na nagpabautismo sa iglesia na mangyayari din sa mga taong sumasampalataya ngayon at dahil sa pagpapabautismo sa kabanal-banalang iglesia ng Diyos kay Kristo Jesus ay mararanasan din nila. Basahin po natin ang nangyari sa mga taga-Tesalonika sa unang Tesalonika Kapitulo 1, versikulo 9. Pakibasa po, kapatid na Benhanan. Sapagkat sila ang nagbalita tungkol sa amin, kung paano ninyo kami tinanggap at kung paanong bumaling kayo sa Diyos mula sa mga Diyos-Diyosan upang maglingkod sa buhay at tunay na Diyos. Narito po ang napakagandang pagbabago na nangyari sa mga unang mananampalataya, na ito rin po ay mangyayari sa atin kung atin silang tutularan, na tayo ay maranasan nating mabautismuhan sa kabanal-banalang iglesia ng Diyos kay Kristo Jesus. Katulad ng sinasabi ni Apostol Pablo, dati yung mga taga-Tesalonika, nung hindi pa sila kaanib sa iglesia ng Diyos kay Kristo Jesus, sila niya ay sumasamba at naglilingkod sa mga Diyos-Diyosan. Subalit, nung sila'y makaanib na o mabautismuhan na, sila ngayon ay naglilingkod sa buhay at tunay na Diyos. Marami pong mga relihiyon ngayon na hindi naman po datin hinahatulan, pero ang kanilang dinidiyos o sinasamba ay hindi tunay na Diyos. Mga Diyos-Diyosan, maging ang paraan ng kanilang pananambahan ay hindi naaayon sa paraang itinuturo ng Biblia. Subalit, kung tutularan natin ang mga apostol, ang mga unang Kristiyano, ay magagawa rin po nating ganap na matalikuran ang pagsamba sa mga Diyos-Diyosan at tayo po ay makapagsamba o makapaglingkod sa tunay at buhay na Diyos. Yun po, mga giliw naming mga taga-subaybay, ang isang malaking hakbang para tunguhin natin ang isang panibagong buhay o pagbabagong buhay ay ang makilala natin ang tunay at buhay na Diyos. Bagaman, hindi natin maikakaila na lahat ng tao, halos malaking porsyento ng populasyon sa buong mundo ay kumikilala sa Diyos. Ang hindi lamang po mabuti ay sino ba yung Diyos na atin pong kinikilala at sinasamba. Ngayon ay nagpapakilala po sa atin ang tunay at buhay na Diyos. Sabi ng Biblia, ang Kristo ay ulo ng iglesia na kanyang katawan. At ang Diyos na kinikilala po
ng kabanal-banalang iglesia ay ang Panginoong Kristo Jesus na mula sa langit bilang Diyos, siya po ay nagkatawang tao at ipinakilala sa mga tao ang paraan ng pagbabagong buhay. Kaya para po patunayan lalo na ang Panginoong Kristo Jesus ang nag-iisang Diyos na siyang kinikilala ng kabanal-banalang iglesia, kapatid na Neraya, meron po bang natatala sa Biblia na nagpapatunay na ang ating Panginoong Kristo Jesus ang tunay na buhay na Diyos? Ipinapahayag po natin ang katotohanan ito hindi dahil tayo ay mga mangaral at mga kaanib sa kabanal-banalang iglesia ng Diyos kay Kristo Jesus at udyok ng ating pananampalataya lamang ito, kundi ito po ay mayroong tiyak na saligan o batayan na mula sa banal na kasulatan. At ang batayan po ay mababasa natin sa unang Juan, Kapitulo 5, versikulo 20. At lalong maunawaan po ito ng ating mga mahal na taga-subaybay kung sa salin ng Biblia na tinatawag na God's Word. Sa talatang ito maunawa natin ang batayan na nagpapahayag na talagang ang Panginoong Kristo Jesus ang siyang tunay na Diyos na dapat nating sambahin at paglingkuran. Pakibasa po, kapatid na Benhanan, ang naturang talata. We know that the Son of God has come and has given us understanding, so that we know the real God. We are in the one who is real, His Son Jesus Christ. This Jesus Christ is the real God and eternal life. Yan po, mga mahal naming taga-subaybay, ang batayang talata. Tandaan nyo po, unang Juan 5:20. At sa pagkakaliwat sa wikang Tagalog, nalalaman natin na naparito ang anak ng Diyos at ay binigyan ng pagkaunawa. Sa gayon ay makilala natin ang tunay na Diyos at tayo ay nasa nag-iisa na siyang tunay. Sa kanyang anak na si Jesucristo, itong si Jesucristo ay ang tunay na Diyos at ang buhay na walang hanggan. Opo, sa talatang ito ay pinapaunawa sa atin na susulat ang Panginoong Kristo Jesus na nagkatawang tao ay dapat nating kilalanin bilang tunay na Diyos. Ito ang ipinapangaral at itinuturo ng mga apostol. Kaya sa ating panahon, hindi nababago ang katotohanan ito. Ito rin po ang itinuturo, ipinapangaral at sinasampalatayanan namin. At malaki po ang kinalaman nito sa kapagtatamo ng tao ng buhay na walang hanggan. At siya nga po ang Panginoong Diyos na tutulong sa ating lahat para maranasan natin yung tunay na pagbabago sa kabubuti. At hindi simpleng pagbabago, kundi dakilang pagbabago. Mula sa kalagayang dati ay namatay tayo dahil sa ating pagsuway o dahil sa ating pagkakasala, sa kanyang kapangyarihan bilang tunay na Diyos at buhay na Diyos ay makalakad tayo sa panibagong buhay sa mata ng ating Panginoon. Yun po mga giliw naming mga taga-subaybay, sa pagkakataong ito muli ay hinihikayat namin kayo na sampalatayanan po natin na ang tunay na Diyos ay walang iba kundi ang ating Panginoong Kristo Jesus. Siya ang Diyos na nagkatawang tao at sa kanyang pagkakatawang tao ay inilahad niya, inihayag niya at ginawa niya ang pamamaraan upang ang tao ay muling makalakad sa panibagong buhay o makapagbagong buhay sa paraang inihanda niya ang kanyang iglesia. Upang sa iglesyang ito ay masumpungan ng tao ang tunay na bautismo at makilala ang tunay na Diyos sa ganitong paraan. Mga minamahal naming mga taga-subaybay ay makalalakad tayo sa panibagong buhay o makalalakad tayo sa isang bagong pamumuhay. Sapagkat ang Diyos natin ay totoong Diyos na nagmamahal. Kung kaya niya tayo nilikha, siya rin ang Diyos na makapangyarihan sa lahat, na may tanging karapatan upang tayo ay linisin mula sa ating pagkakasala. At kung malinis ang ating pagkakasala, sa pagtanggap natin ng Santo Bautismo sa Iglesyang Pag-aari ng Diyos, tiyak na tiyak, makalalakad po tayo at mabubuhay sa panibagong buhay. Ito nawa ang ipagpala po sa atin
ngayon at kailanman. Amen. Amen.